Magandang hapon at nakarating na rin kami dito sa lungsod ng Sibugay, sa Buanga Sibugay ng Ipil. Sa mga Sibugay. So, umalis ako ng Davao kanina mga ka-idol is madaling araw ng 2 o'clock pero nakasakay ako sa Ulas talaga is ano no, at 2:30 o'clock ng madaling araw po. Kasakay na po ako sa Ulas po ng van. So, karating kami kanina dito sa Sambunga Sibugay is 4:30 ng hapon. So, update natin yung ganap dito sa ginagawa nila. Ha? So, kung makikita ay nakapagbuhos na sila ng biga dito sa pinakailalim pero nga lang kulang po yung mga nalagay na mga kabilya po para sa magiging asintada. So, ang gagawin na lang natin ibarina na lang ito. At bukas maganda sana kung maumpisan pag lagay na ng mga scaffold na kahoy no para at least maumpisahan ang pag purma ng poste. So, bakit pa rin yung ating tagiliran pero ano natin to, hindi na tayo muna magtrabaho, mag-manage muna tayo dito sa ating mga kasamahan para at least kita natin po yung tamang proseso ng trabaho kasi kung sila lang kasi hindi talaga maiwasan siguro kasi hindi pa naman sila sanay na makuha talaga yung perfect na sa layout dito mga kaidol, lalo na may mga ni-revise po dito mga plano no, so naninibago po sila. So, tayo muna mag-manage dito. Ayan. Oh, maraming tubig dito. Continue pa rin ng trabaho nila dito no. Hindi po siya gaanong kalaki yung ginagawa natin pero mabusisi lang kasi maraming makaabala lalo na po sa putik at saka tubig ginagawa natin dito, kaya minabuti natin na mapabilis pa natin lalo ang pagtrabaho natin dito sa ilalim para at least matambakan na yung mismong pinaka floor level no. So yan po yung latest update at dito. Dito rin no. Pumahan nila dito yung pinakailalim no. Kasi napakalalim po yung hukay ng poste dito. Kaya ganyan po yung nangyayari. So ito po yung latest update sa ginagawa ngayon. Talaga siya nakadikit ng dito sa wall kasi buhat ng may mga biga na dito sa pinakabakod na tong sa kabila na lote no, yung kanilang biga ay lumabas. Ayan no, kaya po yung aming poste ay hindi rin nakadikit masyado kasi hindi naman pwedeng tatanggalin namin yung biga nila kasi baka tumaob or gumuho po yung bakod nila no. Kaya ganyan na lang po yung ginagawa namin.
So, tuloy-tuloy lang para at least makaano tayo, makasurvive tayo sa project na to. Sa inyo lahat yan mga kabayan, dito tayo sa ating area, no? So, maaga kami nag-umpisa dito. So, kung makikita natin yung area, inumpisahan na po nila sa paglagay ng scaffold para maitayo na po yung poste, no? Makapaglagay na po tayo ng forma. So, itong gusto kasi ng may-ari dito sa gilid, ayan, dito sa pinakagilid niya, gusto niya mauna po yung hollow block ito para maipit po daw yung buhos. Kasi, ang elevation nito ay umabot pa siya ng 2 meters. So ang gagawin namin dito ay buhusan muna namin yung poste hanggang sa nakababa ng galing sa floor level ng first floor. Nakababa siya kahit mga 30 cm lang po para at least makapaglagay pa tayo ng mga biga sa taas. Double biga to kasi pag lumilindol rin iiwasan natin na sobrang alog pag mayroon na gagawin natin dito sa taas, maiwasan natin umaalog siya masyado para maproteksyon na, no? So, ganyan. Dito yun, pinali-out ko sila dyan sa pinakagilid para at least malagyan ng asintada. Kasi sila mag-asintada dyan mamaya. At ipahuli natin yung pagbuhos ng poste kasi gusto ng may-ari. Dito sa pinakagilid lahat, mauna po yung pag-asintada. So tingnan nyo na lang yung dito. Sinubukan namin yung gamit ni Sir Elmer. Ito po yung ginagamit natin dito, sir, para at least ito paano ay masubukan na rin namin dito sa aming project itong binigay ni Sir Elmer. Napakatibay, oh. Thank you so much, Sir Elmer. Ito yung binigay sa amin na tawag itong Tox ba to? Tox Screw. Ito ay gamit ninyo dyan sa inyong lugar sa New Zealand pero ginamit namin dito sa tubular. Sinubukan natin kung sa ating buhos nakasama natin medyo so pahinga muna kahit sandali lang, wag lang sandugay. Pahinga ang ng kabaw, mahulog ka kuan pang. Ang pagkatibay. Wow. Ang galing. Pag-sihir. Yan mga kalods. Tumitirada na ang ating mga kasamahan. Tumitirada mo. Ayan, at nakapag-asintada na rin tayo sa wakas, no? Na magbayaw niyo kani. Sama natin. Na, kurtahan kayo. Nangita dito ro. Nangita dito to. Ayan. Baga ra kayong sitting di ay, sobra rang kuan ang 21. Ulang kayo? Ha? Amara? Natin.
Mga kaidol sa bandang hapon kasi may paunti-unti nang matapos yung ginagawa at i-update natin para pag-upload tayo sa ating video ngayon at hanggang alas 3 pagkatapos umaga na sa bukas na naman po ng next upload natin. So nakapag ano na sila. Tapos dito sa kabila ay naglalagay na rin ng purma. At ang ginamit pala natin dito ginamit ating extra dito ay yung binigay ni Sir Elmer. Ayan, kay Sir Elmer Recuados ay yung binigay na pang tox kasi nagamit talaga namin dito. So ginamitan nila ng ng drill ganito, drill na info tapos yan sa dulo ang nagamit na papo kasi rin yan po. So yung papo na yan talagyan na lang po ng pang-ipit. Ito at so nilagyan na kasi ang elevation po ng floor level ay mataas po hanggang dito po siya. Tapos may biga pa na dito gagawin tayo na 40 para maiwasan po natin yung sobrang lakas ng lindol at hindi na siya kumbaga hindi po siya talaga totally diretsong matatamaan pag may biga tayo dito sa floor level kasi sobrang haba mga kahit itong ginagawa natin. Umabot po siya ng 200 cm po yung elevation yung floor level galing po dito sa mismo ba. So napakalalim, 2 meters po. Kaya mas maganda na lalagyan pa natin ulit ng biga dito sa pinaka floor level, no? Kaya nilagyan pa ng mga forma. Ayan, pinandayan para malagyan ng forma katulad nito para matibay siya. At dyan na ang buhos namin dito sa floor level poste hanggang sa floor level lang, pababa ng 40 galing sa floor level para makapaglagay pa tayo ng biga. So ganyan po yung pamamaraan natin. Tapos ma-update pa rin kayo sa ganap dito araw-araw. Tulad nito yung mga ginagawa ng ating kasamahan dito. So nag-aasintada sila dito. Yan, grabing tubig dito. Kung makikita nyo dito, ayan, ay napakalalim pa yan. Hinukayan kasi ng backhoe. Kaya po sobrang malalim po paghuhukay. So ito is update mga kaidol sa araw na ito. Ayan, kapag asintada sila dito. At ang sa likuran nito kasi may awang pa, bubuhusan natin ito. Makikita nyo dito sa likuran. Lagyan natin siya sa likuran para at least matibay pa rin siya kahit matambakan ng lupa, no? Kasi for safety na rin po sa aming ginagawa, at least siya matibay sa kabila at dito sa amin matibay siya kabilaan para at least nakasupport siya kung may lindol na dumaan at least sigurado tayo na hindi basta-basta po matibag ang ating ginagawang bakod mga kaidol. So ganyan, ang ginagawa naming hollow block na kinakabit dyan is siya, number 6 ito. Ito yung number 6 na hollow block po yung gamit. Yan mga kaidol. At ito po pala ang ating dito araw na ito, ayun hapon, no? Ayan. So kapag layout na rin at dyan banda ay natapos namin sa pag-asintada dyan banda kasi yan po mataas pa dyan, tataas pa tayo ng 40 cm dyan, centimeter galing po yung pinakatap ng hollow block na asintada namin mga idol. Yun na po yung maging pinaka flooring niya kasi yung
40 cm ay gagawin naming biga dyan sa taas. So yan, bali 3 expand. Tapos na yung araw ngayon. Ayan, at saka doon sa dulo. At dito, naglagay na rin ng forma para mabuhusan. So yan mga idol. Yan, papasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana pa po mga kaidol, mga kababayan, hindi kayo magsawang manood o sumusuporta sa ating mga video na i-upload. Kasi malaking tulong na rin po yung palagi niyong pagsuporta at nanonood sa ating video. Kahit ilan lang po tayo, po po'y nagpapasalamat ng sobra sa inyo dahil sa inyong kabaitan. No? So yan lang, at bukas tuloy natin yung mga video natin. So thank you so much and God bless sa inyo.